Situation from the figure shown. First question, what is the moment at the midspan if x is equal to 2 meters? Kung ito daw ay 2 meters, so tinatanong niya lang ano yung moment sa midspan. Madali lang yon, no? So bali, drawing lang natin yung beam natin. Okay, so may support ka dito, tapos meron ka ditong load. The load is 15. Tapos kung ito ay 2 meters, so this is 2 meters. 2 meters. So matitira dito ilan? 4. Tama ba? Hindi, 6. 6 meters kasi 10 yung total eh. Okay, so now, pinapahanap lang yung moment sa midspan. So dito, first thing we have to do is to find the reactions. Now, because of symmetry, yung reactions natin equal lang. Diba? So yung reaction na yon will just be equal to yung total force downward, which is 15 times 10, tas kalahati. Diba? Kasi symmetrical naman eh. So therefore, yung reaction natin dyan will be 75. Okay, so 75 yung reaction. So ngayon, again, dito meron tayong option para hahanapin yung moment sa midspan. Pwede ka ulit mag-moment diagram kung gusto mo. Pero ako, madali dito, mag-method of section na lang, no? Kasi in-specify naman sa midspan, eh, no? So mag-method of section na lang ako sa gitna, no? So ito nga yung itsura ng midspan natin. I'll consider yung left side. Okay, so we have the reaction here, and then we have the loading here. Right, this is 2 meters. So, this is going to be 3 meters kasi nasa midspan, no? Half ng 6. And then, pinapahanap lang, ano yung moment dito? Okay, so therefore, let's take summation of moment sa gitna. Okay, so we will have, assuming counterclockwise passive, so I have moment sa mid. Ito yon. Tapos, 75 times 3, which is clockwise. Ito yun. Pag ganun. And then, ito naman pa counterclockwise. So, plus 15. Tapos, yung total length natin, 5, no? 5. Tapos, yung moment arm niya is half ng 5. Okay? And that is all equal to 0. So, the moment at the midspan would be, okay, that gives us 37.5. So, that will be our answer for the first question. So, 37.5, ano? So, I think typo error lang ito. This should be 37.5. Okay? Next, find the distance x in meter if the moment at the midspan is 0. So pinapahanap naman yung x kapag ang moment naman daw sa midspan ay 0. So to solve that, I will apply the same strategy, no? Ang gagawin ko, magkakat ako dito, tapos expose ko yung moment sa mid, tapos ito nga lang naka in terms of x. Okay, so gawin natin yun ha for number 2. Ganyan. Ito yung beam natin. Tapos ito yung loading na 15 kilonewton per meter. Tapos, guys, kahit mag-iba to, kahit mag-iba yung distance na yan, because sinaka-indicate naman sa itsura ng figure na equal lang lagi yung distance nila sa magkabila. So kahit nasaan pa to, no? So the reactions here will remain equal because of symmetry.
Okay, halimbawa, 1 meter to, 1 meter to, 75 pa rin to. Halimbawa, gawin natin tong 3 meters, 3 meters, 75 pa rin tong dalawa. Kasi nga, symmetrical naman. Okay, so therefore, this is still 75 even if we don't know yet the value of x. Okay? And then what is this distance? So distance na to, dahil midspan yan, this is 5 meters. So it turns out that this would be 5 minus x. Okay, so dito, anong alam natin? Yung moment daw dito sa midspan ay magzi-zero. So ibig sabihin, we will just repeat this. No? We will just repeat this equation. So taking summation of moment at the midspan equal to 0, assuming counterclockwise positive. So we will have the moment at the midspan, which is 0, minus 75 times 5 minus x, plus 15 times 5 times 5 over 2 equals 0. So from here, we should be able to solve for x. Okay, so x is 2.5. So that will be our answer for number 2, 2.5. Okay, lastly, determine the length of the interior span so that the maximum moment in the beam is the least possible value. So ano daw dapat yung length, ano tanong, interior span. So ang tinatanong sa atin itong length nito. Ano yan? Which is apparently, ano lang yan, 10 minus 2x, di ba? So yun yung tinatanong sa atin. Pero kailangan daw minimum or least possible yung maximum moment. Okay, ngayon ipaliwanag ko lang, paano natin malalaman yun? No? Paano natin malalaman na liliit yung moment? So, ang paliwanag dyan, ganito, for number 3. Let's say, for example, wala kang distance sa dulo. So, ibig sabihin, x is equal to 0. Wala kang distance sa dulo, no? So, magiging ganito siya. Magiging ganyan, di ba? Okay? So, lalabas yung magiging maximum moment dito. So, ito, 15, no? Lagyan natin ng value ha. Tapos ito, 10. Okay, so 10. So, ano mangyayari? Ang mangyayari, yung magiging moment dito, yun na yung maximum. Which is, alam naman natin na ano lang yan, WL squared over 8, di ba? Naging ganyan. So, tinala natin yung value niya. 15 times 10 squared over 8. So, magiging 187.5. Ayan. So, ngayon, subukan lang natin na i-ano siya, iurong ng kaunti. Ipasok natin ng kaunti. So, kagaya nung sa problem 1, gawin natin x is equal to 2. Okay? So kapag ganyan, na-prove na natin kanina na yung magiging moment dito sa midspan, okay, ay 37.5 kilonewton meter. However, hindi yan necessarily yung maximum moment. Kasi guys, meron pa tayong moment dito sa support. Okay? So, di ba meron pang moment dito? So, kunin naman natin yung moment dito sa isa lang sa kanila. Kunwari, ito na lang. Okay? So, yung moment dyan sa support. So, anong moment niyan? So, di ba, kung ito nga ay 2 meters, tapos ito ay 15 kilonewton per meter. So, kapag kinat ko to, yan, pag kinat ko yan, ang itsura niyan, ganito. Diba? So, meron ka ditong uniform load na 15. Ito ay 2 meters. So, yung moment natin dito, ito. Okay? So, which is ano lang. So, computing ko lang diretso sa calculator, magiging 15 times 2 times 1. So, magiging 30.
Okay, so 30 kilonewton meter. Ayan. Okay, so dito ang naging maximum, ito. Pero what do you think will happen kapag pinasok pa natin ito doon at ginawa nating 3 meters? So pag ginawa nating 3 meters yan, ang mangyayari, hindi ko na isosolve ba? Hindi ko na isosolve. Ang mangyayari ganito. Kasi mas malaki sa 2. Let's say 3, 4, 5, ganun. Ano mangyayari? Ang mangyayari guys, yung magiging moment dito ay bababa sa 37.5. Liliit to. Kasi kanina tingnan niyo yung pattern. Kanina 187.5 siya. Nung pinasok natin yung support dun sa magkabilaan, kaya to lumiit. Kasi lumiit yung span niya. 'Di ba? So, konti na lang yung moment niya doon sa gitna. Ngayon, kapag pinagpatuloy pa natin ito naliitan, ang mangyayari, liliit na naman tong moment sa midspan. And as a consequence, yung moment naman sa support, lalaki sa 30. Okay, kasi nadagdagan yung span niya eh. 'Di ba? 'Di ba yung moment dito, nakadepende dito. Eh no, kung gagawin mo tong 3, lalaki to. Okay? So, yun yung concept. So, ngayon, paano ko mapapaliit ng husto yung moment sa buong beam? Kasi ang nangyayari, parang nagkokontrahan sila, ang nangyayari kapag hindi ko nilagyan ng ng allowance, hindi ko nilagyan ng parang overhang, malaki masyado yung moment. Eh, hindi yun yung kailangan natin, no? So, ngayon, nung pinasok ko, nakita natin na yung moment sa midspan, no, bali ito yung moment sa midspan, ano? Tapos yung moment sa support dito, zero. Diba? Zero pa. Nung nilagyan natin ng alawan ng overhang, lumiit yung moment sa mid, pero lumaki yung moment sa support. And kapag pinagpatuloy pa natin yun na i-offset, lalaki ng husto yung moment sa support, tapos liliit naman yung moment sa mid. So, dito, ang nag-govern na maximum moment ito. Dito, pwedeng ito na mag-govern. So, paano natin mapapaliit, makukuha yung minimum na moment? So, actually, para makuha natin yung minimum na moment, kailangan natin ngayon iset, no, na itong moment sa support at saka yung moment sa mid ay mag-equal. Kasi yun lang yung paraan para ma-achieve natin yung optimum na maliit na moment dun sa beam. Okay? Kasi syempre, kapag hindi natin na-achieve yun, merong isa sa kanila na mas malaki. Di ba? Halimbawa, naging 35 to, magiging 36 to. No? So, ito naman yung malaki. No? So, ibig sabihin, yung pinakamalit na possible is kapag equal silang dalawa. And that's the criteria that we need to apply. Okay? Lagay ko lang dito, no? By observation, okay, the least or minimum moment is achieved when the moment at the midspan is equal to the moment at the support. Okay? Or in other words, yung maximum positive moment would be equal to the maximum negative moment. Kasi guys, yung moment sa support, negative moment yan eh. Yung moment sa midspan, positive moment yan. Okay, so ito. Positive moment to. Ito negative. Kasi ang itsura ng moment diagram yan, ganito. Ganyan. So, ito yung moment dito. Ito naman, yung moment na to. Okay, ito yung moment diagram. Alright? So, yun yung criteria. So, kung alam mo na yun, o di magiging madali na to. So, i-define na lang natin with respect to X, ano yung moment sa support. So, para makuha natin yung moment sa support, ikakat ko ulit yung support, parang ganito. Okay, so sa support, mangyayari ganito. So, magiging X to. Ito, 15.
Ito ngayon yung moment sa support. So, ang moment sa support ay equal sa 15 times x over 2. Yan yung moment sa support. Tapos kunin natin yung moment sa midspan. So, ang moment naman sa midspan, bali, ito. Ito naman yung gagawin ko, no? Yan. So, cut natin yan. So, pwede yung kaliwa, pwede yung kanan. Yung kaliwa na lang yung gagamitin ko para same lang kanina. Okay, so ito yung 15 kilonewton per meter. Tapos, don't forget, may reaction tayo dito na 75. Like I said earlier, kahit saan mo pa ilagay yung support, yung magiging reaction pa rin natin ay 75 kasi dahil sa symmetry. So, ito ay x. Tapos, ito ay 5 minus x. Okay? So, ang moment naman sa midspan ay equal sa, so, bali, sundin ko na lang to, ginawa ko dito. So, ito kasi yung moment sa midspan. Ayun. So, pag transpose yan, magiging positive. Ito magiging negative. So, magiging yung 75 times 5 minus x tapos negative 15 times 5 times 5 over 2. So, yun naman yung moment sa midspan. Okay? And then, equating these two, okay, we should get the value of x. So, 15 x squared over 2. Ay, sorry. Minus pala to. Okay, so 2.07. 2.07 meter. Yun yung x. Okay, so ngayon, hindi yun yung sagot. Ano? Ang tinatanong sa atin ay yung 10 minus 2x. Ito, yung tinatanong sa atin. So therefore, yung center span ay 10 minus 2x. That gives us, okay, 5.86 meters. Yan natin pula para makita agad. Ayan. Okay, so that would be 5.86. So letter D. Okay? So, dagdag ko lang, sa board exam kasi madalas itong naitatanong, yung kung saan daw to ipoposition para minimum yung moment sa beam. And yung iba, kinakabisado na yan. Actually, pwede natin i-derive dito yung formula para pwede nyo na lang din kabisaduhin. So, di ba ang ginawa lang naman natin is inequate natin yung sa support na moment tsaka yung sa midspan. So, gawin natin siya general. Di ba ito yung reaction? So, yung reaction na yan is na-compute natin by dividing yung WL. So, bali, kopyahin ko na lang to ha. Tingnan natin kung ma-derive natin. Pero ako kasi kabisado ko yung formula. So, tingnan lang natin. So, bali ito, na-compute ito by dividing WL over 2. Tapos ito naman, actually ano to L minus X. No, L over 2 minus X yan eh. Kasi di ba yung 5 kanina yung kalahati ng 10. Tapos ito naman, W. Ito naman, L over 2. So, ito, L over 2 din. Ito, yung 5. L over 2. Tapos ano pa? Ito naman, W. So, ganyan, no? So, let me just write that in terms of W and Ls. So, W x squared over 2
W over 2x squared equals WL over 2 times L over 2 minus x minus W times L over 2 times, ito L over 2 divided by 2, magiging L over 4 na, di ba? Okay, and then let's try to expand. So W over 2x squared equals WL squared over 4. Distribute lang natin to. And then minus WL over 2x. And then this minus WL squared over 8. Ayan. Tapos pwede natin to pagsamahin. Kasi pares naman silang WL squared. So actually, 1/4 minus 1/8 lang yan. Which is 1/8. Diba? So magiging, ito na lang. Magiging W over 2x squared equals negative WL over 2x. Tapos plus WL squared over 8. Ngayon, kapag tinranspose natin lahat sa isang side, ayan. So actually, quadratic equation to. If you would look at the variable, ito yung variable natin, yung x. Sa quadratic siya. So bali, ito, pwede mong isipin na ito yung A, ito yung B, tapos ito yung C. So using quadratic formula, di ba? Negative b plus or minus square root of b squared minus 4ac over 2a. So pwede ito i-substitute dito. X is equal to negative wl over 2 plus or minus square root of wl over 2 squared minus 4ac. Kasya ba? Kung mga hindi kasya. Lagyan natin ng isa pang page. Ayan, so tapos yung C natin, negative. Negative WL squared over A. Over 2A. 2A. Ang A natin ay W over 2. So, ganyan. Okay, so multiply lang muna natin ito nasa loob. Bali, magiging negative WL over 2 plus or minus square root of magiging W squared L squared over 4 minus, eto pag binultiply natin tong numericals, 4 over 2 over 8. Tas negative times negative, magiging positive na to. Tapos magiging W squared L squared din. Hindi lang ako sure sa constant. So 4 times 1 half uh, times 1 over 8. So magiging 1/4. Ayan. Okay, over W. Kasi ano to eh, magka-cancel lang eh. 'Di ba? And then, eto na. So, eto, pagsasamahin lang natin. So, W squared L squared over 4 plus over 4. Di 1 half yun, no? 1 half. Di may ganito siya. Negative WL over 2 plus or minus square root of W squared L squared over 2 over W. So, ngayon, pag in-square root mo yung W squared L squared, di WL lang yun. Tapos, pag in-square root mo yung 2, o di square root of 2. So, magiging ganito. Ganyan. Okay? And if you look at it, magka-cancel lang yung W. Okay? Tapos mamimili tayo dyan. Dalawa yan eh. Di ba? Dalawa yan eh. Yung isa, negative L over 2 plus L over square root of 2 and negative L over 2 minus L over square root of 2. Di ba? Dalawa yan, di ba? Plus or minus. Dalawa yung roots. Kaya lang, eto, negative to. Pagka kinompute mo. Di ba? Parehas minus eh. No? So, hindi natin i-consider. So, i-consider natin, ito lang. Ito.
So ngayon, pagka kinompute natin yan, pinagsama natin, tingnan ko lang sa calculator kung kaya ni calculator. 1/2 plus 1/square root of 2. Ayan. So negative 1 plus square root of 2/2. So ang formula niya, -1 plus square root of 2/2 of L. So yan dapat yung X. Para maximum or para minimum yung moment. Pero hindi yun yung kinakabisado ng karamihan. Ang kinakabisado ng karamihan ay yung decimal equivalent yung neto, which is 0.20711, no? Pag ni-round off. 0.20711 ng L. Ayan. So kung alam mo to nung umpisa pa lang, may sagot ka na sa exam, di ba? 0.20711 times 10, tinan yung value ng X. Ayan. 2.07. Ayun. Oh. Okay? Kaya kapag magbo-board exam, itong mga ganito, we familiarize para kapag lumabas na X na itanong, mabilis, may sagot ka na kagad. So, ako, para matandaan ko to, ano lang yan, pag binasa mo, yun, yung number, 20 sa 7-Eleven. 20 sa 7-Eleven. Yun yung X or yung distance, yung overhang para minimum yung moment dun sa beam. Okay? So our answer here has already been known, which is letter D. And that's how we solve this particular problem.